Kahit ako, hindi ko akalain na gano'n ang nangyari. Kasi akala ko, yung nakakilala lang talaga sa kanya, ang magdadamay sa amin. Yun pala, mula hanggang Ateneo de Davao, hanggang dito sa Agusan Resort sa amin. Ang daming mga taong suporta. Parang wala akong masabi sa kanila. Nagbibigay ng pagkain, nagbibigay ng tubig. Na-appreciate ko talaga yung mga pakiramay nila sa akin. Kaya yun, mula Davao, municipality ng Davao, Panabo, hanggang Tagum. Hindi ko maisa-isa lahat ng mga lungsod. Basta kaysa lahat ng dinaanan namin ay nakiramay talaga. Ang masasabi ko ay hindi mabayaran ng pera yung papasalamat ko sa inyo. Kasi yung simpleng bata dito sa amin, sa Agusan, nangangarap lang ng ganun. Tapos hindi pa niya natupad kaagad yung mga pangarap niya. Pero nakita ko sa mga crowns, sa mga fans na talagang todo suporta kahit patay na yung anak ko. Kaya yun, matinding papasalamat ko lang sa inyo. Hindi ko na kayo maisa-isa. Mayayaman man o mahihirap, nagpapasalamat ako. 1-year-old hanggang 19 years old, nagpapasalamat ako. Wala talaga akong masabi. Minsan natanong ko sa sarili ko, ano kayang ginawa ng anak ko, ba't ganun ang nangyari sa mga tao? Na may mga, first time ko pa lang talaga ngayon na may mga artista naman na mamatay, yung mga malalaking posisyon ng mga tao. Pero ngayon ko lang talaga nakita na todo suporta ang mga fans, mga kakilala ng anak ko. Kaya inuulit ko, maraming salamat sa suporta nyo. Ma'am, ano yung hindi mo makakalimutan kay ni ma'am na mga experience ninyong dalawa? Kaya nga, ayaw ko na sana, iwasan ko muna ito pag-interview. Kasi sana mag-focus muna ako para sa anak ko. Pero dito naman yun, sagutin ko na lang. Yung mga alaala para sa amin. Ay, yung mga alaala na kung saan yung walang-wala kami. Doon ko na-appreciate na. Hindi pala ako lang nag-iisa, pati mga anak ko. And then, kahit gano'n na lang, walang-wala kami, hindi kami naghihiwalay. Pinag-anuhan talaga namin hanggang malampasan namin unti-unti yung mga paghihirap na yun. Although hindi naman agad makamount namin ang inangad namin. And then, at least naman unti-unti naangat yung buhay namin nang dahil din sa kanya, nang dahil din sa iba kong mga anak. Nagtutulong-tulungan talaga kami. Kaya yun, hindi ko makalimutan yung mga karamay na kung saan naghihirap kami at magsasabi, "Ma, may ganyan po ba kayo? Ma, may ganyan po ba kayo?" Parang sakit na wala nang maganyan. "Ma, may pera pa ako dito. Bigay ko sa iyo at ikaw kung anong gusto mo." Pero hindi ko sinayang yung mga pera na binigay niya sa akin. Makunti-kunti lang yun, pero talagang gusto kong ma-manage yung pinaghihirapan niya. Kasi ayaw ko yung mawala lang talaga na walang memory yung pinaghirapan niya. Kaya pag sinabi ng ganon, katulad ng regional meet, "Ma, may pera kami, bigay ng DepEd para sa regional meet. Ibigay ko sa iyo para makapag-ayos ka sa bahay para pag may bisita tayo, daw ako ng bisita, tanggap." Kaya, talaga, plastado talaga yung mga pira na ibinigay niya sa akin. Ayaw ko yun sayangin. Kasi, marunong naman din ako magnegosyo kahit konti, magbinta kahit ano. Doon namin kinukuha yung pang-araw-araw namin. Kung malalaki yung income namin, di malalaki din yung namin, expenses. Kung maliliit yung income namin, di maliliit din yung expenses namin. Kaya yun lang. Ma'am, anong klaseng anak itong si Rene, ma'am? Lahat ng mga anak ko ay parang wala akong masabi. Although naman, sa maliliit pa sila, makulit talaga, mga bata. Normal, pinapalo ko sila. Pero nung dumating na yung may mga kailangan na nila ng atensyon talaga sa pagsabi, sa paggalon. Kasi hindi naman lahat ng bata ay pinapalo mo lang palagi. Gusto ko paluin pagkatapos sa salitaan para ilagay doon sa isip nila. Kaya lahat naman ng mga anak ko, wala akong masabi. Kasi kahit sa trabaho sa bahay namin, magtutulong-tulungan lang naman din kami. Hindi naman sila
anong bata, anong klaseng bata. Basta ay laki sa hirap lang talaga ang may mamana ko sa kanila. Yung salitang mahirap lang tayo, dapat hindi tayo magbabago. Kung ano man tayo dito ngayon, dapat ganun pa rin hanggang sa marating kung ano man yun. Kasi mababago lang yung ano natin, yung ugali siguro pag hindi ka naapak sa lupa. Yung doon ka na lang sa taas talaga maglalakad. Pero sabi ko sa kanila, hanggat aapak pa tayo sa lupa, dapat walang magbago. The same lang yun. Mahirap ka man o mayaman, pari-pariho lang yun. At sinabi ko, kahit saan kayo magpunta, dapat may pagkumbaba kayo at may respeto. Yun naman ang dinala niya. Kaya siguro yung mga tao, ang dami. Kaya siguro nakikita nila sa anak ko. Kasi kanya-kanya naman tayo magdisiplina ng anak. Kami, may rules kami dito. Magugas ng pinggan, maglaba, kahit ano. Ngayon lang ako nagkuha ng parang kasama namin dito sa mga, kasi sila, nandun na sila sa Jensan, nandun sa Davao. Then, mahirap naman kung pagising ko sa umaga, ako pa, lahat dito sabay, tapos doon pa sa palengke. Kailangan kung income doon sa palengke, yung income namin, hati-hatiin para ma-survive talaga. Ma'am, ano yung pinakapangarap talaga niya rin? Mula bata hanggang sa kanyang ngayon, sabi niya, ma, suportahan mo lang ako sa gusto kong talento. Kasi, pag marating ko yung pangarap ko na makalaro ako sa malalaking league, papakita ko talaga kung sino ako. Yun lang. Kasi hindi daw nakita sa kanya, hindi daw na ano ng papa niya, kung anong papa niya noon, siya daw ang babawi para makita talaga kung anong talent nila. Aside sa pagbabasketball, ma'am, ano po yung pangarap niya? Profession, police, sundalo, ano po yung... Wala naman siyang sabi na magpulis, maganyan. Kasi ako, palagi ko sinasabi sa kanila, kahit anong posisyon gawin nyo, ang importante, graduate kayo. Yun lang. Kaya hindi sila namimili ng kurso. Kung saan kayo may scholar at may kurso doon na, go na. Ayaw na natin balikan yung nakaraan pa. Kasi kung balikan mo, baka pagbalik mo, wala na. Ganyan. Ma'am, ngayon nagbigay ng scholarship itong Ateneo, tatanggapin mo ba natin or ano yung plano? Actually, dati, sinabi na nila, nag-oo ako, pero wala pa akong official na talaga binigay sa akin. Kaya ngayon hindi muna ako ngayon sa kahit dahil lang sa party ng Ateneo. Hindi muna ako magsalita. Mag-focus muna ako para sa aking anak hanggang may libing siya. Ma'am, ngayon ma'am, justisya yung panawagan ko na nakamit sooner. Sabi ko, hindi ko pa talaga alam. Ayusin ko muna yung libing ng anak ko bago ako gumawa kung anong gusto kong gawin. Kasi hindi naman ako makapag-isip ngayon eh. Ang unahin ko muna yung bisita ko, yung mga ko, yun. Ma'am, ano yung huling usapan ninyo ni Rene, ma'am, yung anak mo bago siya nasawi, ma'am? Di ba June 8? So, kailan yung huling conversation sa chat, sa tawag? Ano na pag-usapan mo? Wala naman. Sabi lang niya na mag-training lang sila. Ganon lang. So, hindi mo na-expect na, alam mo, personally na doon sila sa Aurora, mag-team building, may idea ka? Hindi rin. Yun lang talaga yung sabi niya, mag-training sila sa Baler. Pero hindi ko alam kung saan Baler. Training sa basketball. Hindi ko nga basta yan lang sabi niya. Hindi ko pa na-confirm talaga. Ma'am, kung naririnig ka ngayon ni Rene, ma'am, ano yung last message mo sa kanya, ma'am? Kung naririnig ka niya ngayon, ma'am? Anak, kung naririnig mo ako, siguro alam mo naman kung ano ang pangarap natin. Hindi lang para sa iyo at para sa akin, kundi sa buong pamilya natin. Alam ko na mahirap man gawin pero kayanin ko at ipatupad ko yun sa mga kapatid mo na iwan. On the other hand, ma'am, nag-resign na si Coach Baldwin at yung manager ng Ateneo Basketball Men's Team. Ano yung reaction niyo dito, ma'am? Wala akong idea sa ngayon. Hindi ko pa alam kung nag-resign or ano. Basta ang sabi ko sa inyo, buo pa ang isip ko, paano ko muna yung anak ko. Hindi ko nga alam kung ganyan nag-resign sila. Wala pa akong pakialam. Wala ka bang... Wala pa akong idea talaga. Mag-focus muna ako dito sa anak ko talaga. Kaya nga ayaw kong humarap ng kamera eh. Pero ma'am, kamusta po kayo ngayon? Kamusta po ang pamilya natin? Sa ngayon, sakit. Sakit nga sa mga fans. Ako pa kaya na yung dinadala mong mula 1 month hanggang 9 months, hanggang 1 month na naman pinalaki mo, hindi mo akalain na ganun ba? Yung pinalaki mo lang maayos, inaalaga mo ng maayos, inaruga mo kahit konti, inalagaan talaga. Tapos mawala ng isang